Tingnan mo ang batong ito na natatakpan ng kakaibang maiitim na batik. Ang mga pattern na ganito ay halos palaging nauugnay sa mga anyo ng buhay, mga mikrobyo at bakterya. Pero ang batong ito ay hindi galing sa daigdig, galing ito sa Mars. Kamakailan, natuklasan ng Perseverance rover ng National Aeronautics and Space Administration ang batong ito at inanunsyo kahapon na ito ang pinakamalinaw na ebidensya ng buhay na dayuhan sa Mars. Ito na marahil ang pinakamalinaw na palatandaan ng buhay na natagpuan natin sa Mars. Narinig na natin dati ang tungkol sa mga biosignature sa exoplanet o organikong molekula sa ulap ng Venus. Kaya halina't alamin natin ito ng magkasama. Mas maaga ngayong taon, bumisita ako sa National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory para talakayin ang paghahanap ng buhay sa ibang planeta. At ito mismo ang mga pattern na sinabi nilang hinahanap nila. Kung tama sila, ito ay malaking pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang sagot sa tanong na matagal na nating tinatanong sa loob ng libu-libong taon. Nag-iisa ba tayo sa universo? Sana handa ka na. Nagsisimula ang ating kwento sa Jezero Crater. Pinili ng National Aeronautics and Space Administration na ipadala si Perseverance dito dahil mukhang naging kaaya-aya ito para sa buhay noon. Dati, lawa ang crater na dinadaluyan ng iba't ibang ilog at may mga materyales na kailangan para suportahan ang buhay. Ngayon, tuyong-tuyo na ang Mars kaya naghahanap si Percy ng fossil ng sinaunang buhay. Noong Hunyo 9 ng nakaraang taon, pumasok sila sa Inlet Channel at napansin ang isang bloke ng tumigas na bato. Lumapit pa sila at ang kanilang natuklasan ay kamangha-mangha. Ang sample ng bato ay may maliliit na itim na batik at malalaking bilog. Agad silang binigyan ng palayaw ng grupo, mga batik ng leopardo at butil ng amapola. Bagamat normal lang ito sa atin, nagdulot ito ng alarma sa mga heologo ng National Aeronautics and Space Administration. Ako si Adam Stelzer, punong inhinyero ng Perseverance. Ako ang punong inhinyero sa proyektong pagkuha ng sample mula sa Mars. Sa Earth napagmasdan na rin ang halos kaparehong mga marka at kadalasan ay iniuugnay ito sa mga mikrobyo, parang isang fossilized na tala na minsang puno ng buhay ang putik. Kung dito sa Earth, sasabihin natin gawa ng biology. Pero paano kung sa Mars mo makita? Natural lang na lahat ay sobrang na-excite, kaya agad silang nagtrabaho at ginamit ang buong kagamitan ni Perseverance para suriin ang sample. Dahil mahalaga ang natuklasan nila, nagpasya ang team na butasin ito at itabi para sa masusing pagsusuri. Pangunahing layunin ni Perseverance ang kumuha ng sample na balang araw ay kukunin ng misyon at dadalhin pabalik sa Earth. Tandaan mo ito. Nag-drill sila, kumuha ng sample at nilagay sa metal na tubo. Ang sample ay tinawag na Sapphire Canyon at isa ito sa pinakamahalagang sample na nakuha sa Mars. Kumukuha kami ng mga core gamit si Perseverance. So nagkaroon kami ng ilang core na tila nagbibigay ng posibleng sinaunang biosignature. Nag-selfie pa nga si Percy pagkatapos mag-drill ng sample. Makikita mo ang bagong drill na bato dito sa ibaba. Hindi nila alam noon na ang kanilang matutuklasan kapag inanalisa nila ang bato ay maaaring magbago ng takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan magpakailanman. May nabuhay ba sa Mars? Napakalaking tanong yan, oo. Kung ang buhay ay umuusbong saan man ito pwedeng mangyari, ibang-iba ang larawan ng universo kumpara sa kung ang buhay ay napakadalang lang mangyari at sa mga espesyal na pagkakataon lamang. Pero bago tayo masyadong magpadala at sabihing nakakita na tayo ng mga fossil ng alien, kailangan nating mag-ingat dahil nagkamali na tayo noon. Ang paghahanap natin ng buhay sa Mars ay isang kwento na sumasaklaw na ngayon ng maraming dekada. Noong 1976 nakarating ang Viking lander ng National Aeronautics and Space Administration sa Mars at sinimula ng unang eksperimento para matukoy ang buhay doon. Sa madaling salita, naglagay lang sila ng mga sustansya sa lupa ng Mars para makita kung may anumang buhay doon na kakain sa mga sustansya. Biglang naglabas ng gas ang lupa sa Mars na parang may mga mikrobyo at bakterya sa loob na tumutunaw dito. Lahat ay sobrang nasabik. Akala ng iba may mikrobyo na sa Mars, pero nalaman ng mga siyentipiko na posibleng dahil lang ito sa mga reaktibong kemikal sa lupa ang mga nakita nilang resulta. Hindi kailangan ng buhay, asin lang ang kailangan. Sa wakas, pagpasok ng 2,000 at nagsimula tayong maglagay ng mga rover sa ibabaw ng Mars, Spirit at Opportunity, lahat ng ebidensya ay tila nagtuturo sa katotohanan na ang Mars ay minsang naging katulad ng Earth, na natatakpan ng malalawak na karagatan at mga ilog ng likidong tubig. Ayon kina Spirit Opportunity, basta ang Mars mga 3 bilyong taon na ang nakalipas nung umpisa pa lang ang buhay sa Earth. At alam natin mula kay Curiosity na
ang mga condition ng basang Mars noon ay maaring tirhan para sa... Siyempre naniwala ang mga siyentipiko na posibleng may fossil record ng banyagang buhay mula panahong ito na maaaring nakatago sa mga lawa at ilog. Pumasok si Perseverance, may dalang sample gamit ang robotic na braso. Handang gawin ang pinakamalaking tuklas sa Mars ngayon. Maraming kagamitan si Perseverance sa kanyang arsenal para magsagawa ng pagsusuri at tulungan tayong maghanap ng mga palatandaan ng buhay. Narito si Pixel, isang kagamitan na tumutulong tukuyin ang mga elemento sa sample. Pagkatapos, nandyan si Sherlock na gumagamit ng laser para matukoy ang ilang mineral at organikong molekula. Nang itutok ni Percy ang mga gamit sa sample, halos tumigil ang tibok ng puso ng lahat. Eksakto ito sa inaasahan nila. Ang mudstone ay naglalaman ng mga organikong molekula, mga compound na gawa sa carbon, mismo sa lugar kung saan naroon ang mga kakaibang batik na iyon. At hindi doon natapos. Mukhang puno rin ng bakal, phosphorus, asupre, at dalawang napaka-espesyal na mineral ang mga sing-sing, vivianite at greigite. Sa daigdig, ang vivianite at greigite ay kadalasang kaugnay ng nabubulok na hayop at bahagi ng halaman. Malaking pahiwatig ito. Sa sumunod na taon, piniga ng mga siyentipiko sa daigdig ang datos na ito hanggang sa huli. Sinuri nila ang sample at hinulaan kung ano ang sanhi ng kakaibang batik na ito. At sa wakas, ilang araw lang ang nakalipas, ginawa na nila ang kanilang anunsyo. Binasta namin ito, Damod at Kanibis, ang siyentipiko para subukan, suriin at itanong kung tama ang ginawa namin. Sa tingin ba natin ito ay mga palatandaan ng sinaunang buhay sa Mars? At matapos ang isang taon ng pagsusuri, bumalik sila at sinabi, "Pakinggan ninyo, hindi kami makahanap ng ibang paliwanag." Kaya maaring ito na ang pinakamalinaw na palatandaan ng buhay na natagpuan natin sa Mars. Sa simpleng salita, talagang nakakabaliw ito. Natuklasan nila ang tatlong pangunahing sangkap ng buhay sa isang sample ng bato. Likidong tubig, organikong molekula, at pinagkukunan ng enerhiya, unang beses nila itong natuklasan sa iisang sample. Kung iisipin mo, parang nakatagpo ka ng isang camping na may bilog ng siga, ilang abo at mga natirang pagkain. Malakas na ebidensya iyon na may nagkampo doon kahit hindi natin sila nakikita ngayon. Siyempre, isinasaalang-alang din nila ang ilang alternatibong solusyon at kung ano ang natuklasan nila ay talagang ikinagulat ko. Ang dalawang mahalagang mineral na natagpuan nila, vivianite at greigite, ay nagpapahiwatig na ang naganap na reaksyon ay tinatawag na redox reaction. Alam nating kaya ng mga mikrobyong buhay ang mga reaksyong ito, pero may iba pang posibleng paliwanag kahit sa teorya. Una, normal lang na heolohiya ito sa mataas na temperatura. Kapag pinainit at pinanatiling mainit ang putik, makikita rin natin ang parehong resulta. Pero literal na walang ebidensya na naranasan ng bato ang ganitong kataas na init. Ang vivianite ay nabubuo lang sa mababang temperatura at nasisira kapag uminit ang paligid. Dahil nakikita pa rin natin ito sa mga sample ngayon, malamang hindi mataas na temperatura ang sagot. Ikalawang alternatibo nilang tinitingnan ay ang acidic na reaksyon ng tubig. Kung acidic na likido ang dumaloy sa bato ng matagal, posibleng ito ang dahilan ng pagbuo ng mga mineral na ito. Ang problema sa hypothesis na ito, inaasahan nating may makikitang ibang ebidensya para sa asidong ito, ngunit wala naman tayong nakita. Sa katunayan, nakakita pa sila ng isang mineral na tinatawag na olivine sa mga ugat ng bato. Ang olivine ay nasisira ng asido. Kaya muli, malamang hindi ito ang solusyon na hinahanap natin. Sinubukan din nila ang hypothesis kung ang mga organikong molekula ay maaaring nag-react sa sarili gamit ang katalista. Sa kimika, ang katalista ay substansyang nagpapabilis ng reaksyon. Kaya kung merong isa, sa teorya, maaaring maipaliwanag ang mga natuklasan nang hindi na kailangan ng buhay. Pero mukhang malabo ito sa malamig na temperatura. Nagkasundo ang mga siyentipiko na walang matibay na ebidensya sa ideyang ito. Kaya kung susuriin ang lahat ng opsyon, malinaw na sinaunang mikrobial na buhay ang pinakamainam na paliwanag sa nakita natin. Tugma ang natuklasan sa matagal ng hinala ng mga siyentipiko tungkol sa laman ng Mars. Kung may mikrobyo sa putik ng Jezero Lake na gumagamit ng asupre at bakal bilang enerhiya, mag-iiwan sila ng pattern na parang balat ng leopardo at buto ng amapola bilang basurang produkto. Lahat ay tila tumutukoy na ang putik noon ay pununo ng buhay at ang mga bakas nito ay napreserba habang tumigas at naging bato. Kung lahat ay kumbinsido na buhay lang ang paliwanag, bakit hindi nila diretsyong sabihin yon? Bakit ito itinuturing na posibleng biosignature o palatandaan ng buhay sa Mars? Parang narinig na natin ito noon. Sabi nga ni Carl Sagan,
Ang mga pambihirang pahayag ay nangangailangan ng pambihirang ebidensya. Sa totoo lang, walang mas pambihirang pahayag kaysa sabihing nakakita ka ng alien. Kaya kailangan nating pumunta sa Mars at kunin mismo ang sample. Sa mga ganitong tuklas, may tinatawag ang National Aeronautics and Space Administration na Confidence of Life Detection Scale. Isa itong balangkas na ginagamit nila para sukatin kung gaano sila kasigurado na ang isang tuklas ay tunay na ebidensya ng buhay sa ibang planeta. Nagsisimula ito sa Level 1, kung saan natuklasan ang isang signal na posibleng mula sa buhay, hanggang Level 7 na may maraming magkakahiwalay na follow-up na obserbasyon sa sample na nagbibigay ng parehong resulta. Mga alien, sa ngayon tila sakit. Kalagitnaan pa lang, sukatang ito ang natuklasan. Hindi pa sinasabi ng National Aeronautics and Space Administration kung saan ito ilalagay sa sukatang iyon. Pero para umabot sa Level 7, kailangan nating kunin at ibalik ang sample sa Earth. Bakit kailangan mag-uwi ng sample mula Mars? Kahit gaano katalino ang teknolohiyang pinapadala natin sa Mars, hindi pa rin ito matutumbasan ang talino at kakayahan natin sa Earth. Limitado ang kayang gawin ng Mars rover dahil sa kagamitan nito. Kung madadala natin ang mga sample sa Earth at masuri sa ating laboratorio, mas makakasiguro tayo kung ang natuklasan ni Percy ay buhay nga o hindi. Ang sagot ay pagbalik ng sample mula sa Mars. Gaya ng nabanggit ko, dahan-dahang nangongolekta si Perseverance ng mga sample sa Mars, inisesil at iniingatan para mapag-aralan sa hinaharap. Nagawa na ni Percy ang lahat ng kaya niyang gawin sa ibabaw ng Mars. Hindi tayo makakakuha ng dagdag na impormasyon sa sample hanggat hindi natin ito nahahawakan. Talagang mahirap ito. 3 mission ang kailangan. Isa para sa pagkuha ng sample, isa para maglagay ng rocket sa Mars at ilagay ang sample sa orbit, at isa pa para kunin ito mula orbit at ibalik sa daigdig. Napakahirap ng gawain iyon, kaya talagang nahirapan ang National Aeronautics and Space Administration na simulan ito. Pero opisyal na tayong sumusulong sa pagbabalik ng sample mula sa Mars. Ang Perseverance at Mars 2020 ay unang hakbang sa pagbabalik ng sample. Ito na ang pinakamahal na delivery service sa mundo. Ang National Academy of Sciences ay gumagawa ng decadal survey kada 10 taon para gabayan ang National Aeronautics and Space Administration sa pagpapaprioridad ng kanilang mga gawain. At sa huling 2 decadal survey, sinabi nila na ang Mars sample return ang pangunahing prioridad. Ngunit nitong mga nakaraang taon, alanganin ang Mars sample return. Banta ng pagkansela ng misyon ng National Aeronautics and Space Administration dahil sa bawas sa budget. As a whole, pwede din nating baratuklasan kung naging buhay nga ba ang Mars. Kung may panahon man na dapat tayong magsama-sama para sagutin ang isa sa pinakamalalaking tanong ng sangkatauhan, sa tingin ko ito na yon. Kailangan nating dalhin ang Mars sa daigdig. Kung magiging maayos ang lahat, marahil sa bandang 2030 maaari nating asahan na makukuha na natin ang sample. Kung gusto ninyong gumawa ako ng isang buong video tungkol sa kung paano gagana ang pagbabalik ng sample mula sa Mars, siguradong kaya kong gawin yon. Sabihin nyo lang sa comments. Naisip ko rin, kapag nakuha na natin ang sample at napag-aralan ito at marahil ay napatunayan nating totoong may buhay na banyaga, ano kaya ang magbabago para sa sangkatauhan mula noon? Dr. Siawa, pag-isipan ko na ito. Sa tingin ko, kung may ebidensya ng buhay sa ibang mundo, mag-iiba ang pananaw natin tungkol sa buhay. Magbabago ito sa pananaw natin tungkol sa pagiging buhay na nilalang at naniniwala akong magbubuklod din ito sa atin. Nakakatakot para sa akin ang ideya na baka tayo lang ang kakaibang pangyayari, na ang buhay ay maaring sobrang bihira dahil bilang isang uri, parang palagi tayong papunta sa bingit ng sariling pagkawasak. Kaya gusto ko sanang totoo na sa katunayan mukhang may buhay saan man may pagkakataon para dito. At pagkatapos, maaari tayong tumingin palabas sa kalawakan. At kapag ginawa natin ito, makikita natin ang maraming lugar na may mga condition na maaring sumuporta sa buhay. Maaring may maraming buhay sa labas na matutuklasan. Nalala ko tuloy, may panahon na sigurado ang mga tao na patag ang mundo. Malalim ang pagkakatuklas na bilog ang mundo. Nang malaman ng mga tao na ang mundo ay isa lang sa mga planeta tulad ng Mars at Venus, nagbago ang pananaw nila sa buhay. Sa tingin ko, malaki ang epekto nito. Minsan sinabi ni Arthur C. Clarke na may 2 posibilidad. Alinman sa tayo lang ang nag-iisa sa universo o hindi, at pareho itong nakakatakot. Sa tingin ko, nahanap na natin ang sagot natin.